Breaking news, panibagong missile attack ng Iran, Tel Aviv at Jerusalem muling nilusob habang lumalala ang digmaan sa Middle East. Magandang araw mga kababayan, narito na ang inyong Global Raider PH, ang mata ng bayan sa mga balitang umiikot sa mundo. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para sa ating daily global news report. Simulan na natin ang mainit na balita. Muling umalingaw-ngaw ang mga sirena ng babala sa iba't ibang lungsod sa Israel. Dahilan upang agad na magmadaling tumakbo ang mga residente papunta sa mga bomb shelters. Ilang segundo lamang ang lumipas, biglang nagliwanag ang kalangitan habang sunod-sunod na missile ang nakita na papalipad patungo sa Tel Aviv at Jerusalem. Ang panibagong wave na pag-atake ay inulunsad ng mga puwersa ng Iran. Agad namang tumugon ang depensa ng Israel sa pamamagitan ng pagpapalipad ng interceptor missiles upang salubungin at wasakin ang mga paparating na missiles bago pa man ito tumama sa lupa. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran, kabilang sa kanilang ginamit na sandata ay Khorramshahr missile. Ang missiles na ito ay tinuturing na isa sa mga mabibigat na ballistic missiles ng Iran. Kaya nitong magdala ng halos 2 tolinadang pampasabog at may range na umaabot sa mahigit 3,000 kilometro. Ayon sa IRGC, ang target ng missiles ay ang Ben Gurion Airport na pangunahing international airport ng Israel. Samantala, inakusahan naman ng Israel ang Iran na gumagamit umano ng cluster munitions. Ang mga cluster munitions ay uri ng sandata na naglalabas ng maraming maliliit na bomba sa himpapawid na maaring sumabog sa mas malawak na lugar. Dahil dito, mas malaki ang posibilidad ng pinsala sa mga gusali at maging sa mga sibilyan sa paligid. Sa kasalukuyan, ang labanan sa himpapawid sa pagitan ng dalawang bansa ay naging walang tigil ng palitan ng pag-atake. Naglulunsad ang Iran ng mga missiles at drones habang ang Israel naman ay nagpapalipad ng interceptor missiles at nagsasagawa ng airstrike. Hindi lamang depensa ang ginagawa ng Israel. Ayon sa mga ulat, nagsasagawa rin ito ng mga airstrike sa loob mismo ng teritoryo ng Iran na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Habang tumatagal ang labanan, ang mga sibilyan ay lalong naapektuhan. Mahigit 1 linggo nang magsimula ang digmaan, ngunit patuloy pa rin ang paglipad ng mga missiles araw-araw. Sa lungsod ng Beit Shemesh, isang direktang tama ng missiles ang nagdulot ng matinding trahedya matapos masawi ang 9 na katao at masira ang ilang residential building. Dahil patuloy ang banta na pag-atake, sarado ang mga paaralan, pinaghihigpitan ang malalaking pagtitipon. May mga ilang ospital na inilipat na ang operasyon sa underground facilities at milyon-milyong residente ang patuloy na tumatakbo sa mga bomb shelters. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, sinabi ng leader ng Israel na hindi magbabago ang kanilang layunin. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang military operation hanggat kinakailangan. Habang tumitindi ang sagupaan, ang kalangitan sa West Asia ay muling nagiging isa sa pinakamapanganib na battle zone sa buong mundo. At sa ngayon, wala pa ring malinaw na sinyalis kung kailan matatapos ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel kasama ang Amerika. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na development tungkol sa lumalalang sitwasyon sa Middle East. Para sa pinakabagong international news at global updates, manatiling nakatutok dito sa Global Radar PH, ang mata ng bayan sa mga balitang umiikot sa mundo. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming daily news updates. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na ulat.